Magandang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng ating kwento. Magiging maayos din ang lahat para sa iyo, Mike. Sinisiguro ko yon. Sambit ni Lubian sa kanyang isipan. Sabado, Han, breakfast is ready. Nag-alang ang lapid ni Mike sa asawa na kasalukuyan pang nakahiga sa kama. Biyernes na lang gabi siya umuwi. Halos ayaw pa rin siyang kausapin ng kanyang may bahay at tumalikod dito matapos siyang pagbuksan ng gate kagabi. Maagang gumising ang gwapong mister upang ipagluto ng agahan ng asawa. Mag-e-effort na naman siya uli para paumuhin ang kanyang magandang misis. Mahinang ungol ng nagising na ginang. Pagbukas ng mga mata ni Melissa, ang gwapong mister agad ang kanyang unang nakita. May hawak na tray na may almusal. Breakfast in bed, Han, malumanay na sabi ni Mike. Parang lumundag ang kanyang puso. Ang gwapo talaga ng mister ko. Usal ni Melissa sa isipan. Kinilig siya sa ginawa ng kanyang mister. Salamat, ang kanyang nasambit. Sabay yumuko at nakatingin sa nakahaing pagkain. Parang gustong tumulo ng mga luha ng magandang may bahay sa mga oras na yan. Heto siya, may tinatagong napakalaking kasalanan. At siya pa ang sinusuyo ng kanyang mabait na mister. May konsensya pa rin naman siya. At awa at higit sa lahat ay malaking pagmamahal kay Mike. Kaso hindi niya alam kung paano makakaahon sa kumunoy ng pagkakasala. Hindi mabasa ni Mike ang reaksyon ng kanyang asawa. Nanatili lamang itong nakayuko at nakatitig sa masarap na almusal na kanyang inihanda. Siguro nahihiya ang kanyang misis sa isip niya kaya tumalikod na lamang siya at sinabing, "Enjoy your breakfast, Han," at umalis sa kwarto. Nangako siya kay Alex na hindi na niya iiwan ang binata. Kaya kahit anong kurot ng kanyang pangkonsensya, ay lumalaban din ang kanyang salawahang puso na umiibig sa nobyong kalaguyong. Tuluyan na nga pumatak ang mga luha sa mga mata ni Melissa habang kinakain niya ang kanyang almusal. Natapos ang linggo at bumalik na ulit sa Cebu si Mike. Mayroon siyang sayang naramdaman kahit konti dahil kahit papano ay kinakausap na siya ni Melissa. Although ramdam niya pa rin ang distansya sa kanya. Lunes ng gabi, may problema ka ba, mahal? Tanong ni Alex kay Melissa. Pareho silang walang mga saplot na nakahiga sa kama sa bahay ni Alex ng mga oras na yon. Nag-uumpisa pa lamang silang mag-init sa isa't isa ay biglang tumigil si Melissa sa pakikipagtukaan sa binata. Tiningnan ni Melissa sa mukha si Alex. Nakakunot ang noo nitong nakatitig din sa kanya. Wala, babe. Nai-stress lang ako sa opisina, ani ni Melissa. Pero ang totoo ay nakaramdam siya bigla ng konsensya para sa mister. Palagi na nilang ginagawa ang pakipagsalpukan ni Alex, kaya lang wala naman sanang problema. Pero ang kaso ay si Mike na kanyang tunay na asawa ay hindi na maka-score sa kanya nitong mga nagdaang linggo. Samantalang sila ni Alex ay parang mga kuneho pag magkasama. Binabag-gabag na siya ng kanyang konsensya dahil alam niya sa sarili niya na kailangan din siya ni Mike ang kanyang pagmamahal at attention, lalo na ang kanyang katawan na obligasyon niyang ipagkaloob sa kanyang mister. Pero hito siya at ang boyfriend lamang ang nagpapakasasa sa kanyang lambing at alindog. Hindi siya naging patas. Pero ano nga ba ang patas na maibibigay niya sa kanyang asawa? Patas ba na magpagtalik siya sa binata? Gayong meron siyang mister na kahit palaging nasa malayo ay mister pa rin niya ito. Gulong-gulo na ang isipan at damdamin at konsensya ni Melissa sa nangyayari sa kanyang buhay. Pwede ba wag muna tayo ngayon, be? Malambing na tono ni Melissa. Natigilan naman ang binata sa ginagawa na paghaplo sa ilang maselang bahagi ng nobya. Muli itong napatitig sa mukha ng karelasyon na may pagtataka. Alam ko, may malalim kang iniisip, babe. Sabihin mo naman sa akin kung nai-stress ka o kaya kung tanggalin lahat yan, mahal. Kaya kong tanggalin lahat yan, mahal. Tugon ng binata.
Nag-isip ng isasagot ang magandang ginang sa binata na hindi ikakasama ng loob nito. Pagod lang kasi ako, tsaka pwede naman tayong magkasama ng hindi nagtatalik, di ba, ani ni Melissa? Nagsasawa ka na ba sa akin, mahal? May tunog ng pagtatampo sa tanong ni Alex sa kanya. Hindi, mabilis na tugon ni Melissa. Hindi naman sa ganun. Kaya lang, kasi puro na lang salpukan ang ginagawa natin pag magkasama tayo. Depensa ng sexing, ginang. Anong pangabang pwede natin gawin? Hindi naman tayo pwedeng mamasyal na magkasama. Kung gusto mo, pumunta tayo sa ibang lugar na walang makakakilala sa atin. Kumain, uminom, gumala. Kung makakahanap ka ng oras para sa akin. Sagot ng binata. Napaisip din si Melissa sa sinabi ng kalabuyo. Tama nga naman. Maraming bawal sa kanilang relasyon. At balihim lamang silang nagsasama. Nakatago, nakakulong palagi sa isang kwarto na walang ibang tao. Tangi ang pagtatalik lamang ang tanging paraan para maipadama nila sa isa't isa ang kanilang kahalagahan at nararamdaman. Tanging pakikipagsalpuan lamang ang nagpapatibay sa kanilang relasyon. Hayaan mong tanggalin ko ang bumabagabag sa iyong isipan, mahal ko. Bulong ni Alex sa tenga ng nobya. Sabay sinayaran ng kanyang ladi ang makinis na tenga nito. Mahabang umuol si Melissa sa ginawa ng nobyo at ipinikit ang kanyang mga mata. Muli ay nagpatianod siya sa init ng kanyang laman. Mainit at padampi-damping halik ang ginawad ng binata sa leeg, sa batok, sa tenga, at sa huli ay muling sinakop ng mabubling tricycle driver ang kanyang mapupulang labi. Mas nanaig pa rin ang init ng laman. Namalaya na lang ni Melissa na magkadugtong na ang kanilang mga kasarian. Ngunit pagkatapos ng mahaba-haba nilang salpukan at marating ang sukulan, ay wala na nga ang ngiti na dati ay bumabalot sa labi ng ginang sa tuwing sila ay makakarating sa paroroonan. Bagkus ay mababanahag lamang ang lungkot. Tumalikod ng higa si Melissa kay Alex at hindi naman napansin ng binata ang ekspresyon sa mukha ng ginang dahil mabilis na napapikit ang mga mata ng binata, dala ng pagod at sarap ng kanyang pagpapaputok ng kanyang bulkan. Alam ko may asawa ka na, kaya tigilan mo na ang ginagawa mo. Kung hindi, ay malalaman ang asawa mo. Nanlaki ang mga mata ni Melissa nang mabasa ang text galing sa isang number na hindi niya kilala. Agad na napatawag si Melissa sa nobyo para ipaalam ang natanggap na mensahe. Grabe, pagmumura ng binata sa kabilang linya. Natatakot ako, Lex. Pag-aalala ni Melissa. Huwag kang matakot, mahal ko. Aayusin ko ito. Kilala ko ang nag-text sa'yo. Pag-aalo ng binata sa kinakabahang nobya. Huwag na muna tayong magkita. Delikado pag nalaman ni Mike ang tungkol sa atin. Nanginginig na busis ni Melissa. Nag-uumpisa ng pumatak ang kanyang mga luha. Mabuti na lang at nasa loob siya ng banyo ng kanilang opisina. Huwag naman, mahal. Aayusin ko nga ito. Huwag kang matakot. Hindi ko pababayaan na may mangialam sa pagmamahalan natin. Ani ng binata. Mabuti na ang nag-iingat, be. Ani ni Melissa na kinakabahan ng mga oras na yun. Hindi kita pababayaan, mahal. Kahit anuman ang mangyari. Kilala ko ang numero na nag-text sa'yo. Huwag ka nang magtanong at matakot, ani ni Alex. Ninervyos si Melissa kaya hindi siya makapag-isip ng maayos na hindi sumagi sa isip niya na bakit kilala ni Alex ang nag-text sa kanya at kung anong motibo at atraso ng kasintahan para sila ay guluhin. Sana hindi na lumaki pa ito. Sana hindi malaman ni Mike ang pinaggagawa ko sa likod niya. Iyak ni Melissa. Pumayag naman si Alex na hindi muna makipagkita kay Melissa habang inaayos ang problema. Kailangan mapanatag muna ang nobya sa nangyari. Kung hindi ay baka mawala na naman si Melissa ulit sa kanya. Papalipasin muna nila ang mga ilang araw hanggang lumamig na ang sitwasyon bago ituloy ang init ng kanilang pagmamahalan. Sa mga susunod na araw ay medyo natahimik ang buhay ni Melissa.
Nag-uusap pa rin sila ni Alex sa text at tawag. Pinapanatag ng binata ang kanyang kalooban. Medyo bumabawi na din si Melissa sa kanyang mister nang umuwi ito. Gusto niya sanang makipagtalik sa asawa pero hindi din nagyayaya si Mike. Pero nag-uusap na sila ng maayos at pinapakitaan na rin niya ng kaunting lambing ang mister. Naging masaya naman si Mike dahil bumabalik na ang dating pakikitungo sa kanya ng kanyang misis. Gusto na rin makipagtalik ni Mike sa kanyang magandang misis. Kaso medyo nag-aalangan siya dahil baka aayawan siya ni Melissa. Nakontent na lamang siya sa pagiging mabait ulit nito sa kanya. Akala ni Melissa ay okay na ang lahat dahil hindi na nagpaparamdam ang number na ng mensahe sa kanya. At sinabi na rin ni Alex na naayos niya na ang problema. Nagyaya na rin ang binata na makakapagkita ulit sa kanya dahil miss na siya nito. Pero naging maingat si Melissa at ang sabi ay magpapalamig muna sila. Si Doris ang pinagkihinalaan ni Alex na nag-text sa kanyang nobya. Batid niyang gusto siyang masolo ng ginang kaya gumawa ito ng paraan para magkahiwalay sila ni Melissa. Ano ba? Nasasaktan ako. Malakas na sigaw ni Doris habang hila-hila siya ni Alex papasok sa bahay ng binata. Pagdating sa loob ay may dalawa pang lalaking kasama ang binata na naghihintay. Ang isa ay maitim na payat at ang isa ay maskulado. Pero mas mababa sa height ni Alex. Bordado din ang mga katawan nito at mukhang mga hindi gagawa ng matino ang itsura. Ano to Alex? Sino kayo? Pasigaw na sabi ni Doris. Kinakabahan na siya ng mga oras na yun. Sa expression pa lang ng mukha ng mga lalaki ay alam ng ginang na nasa panganib siya. Pilit na nagpupumiglas pero malakas ang pagkakahawak sa kanya ni Alex na ngayon ay dalawang kamay na niya ang hinahawakan ng binata. Dinala si Doris ng binata sa kwarto at marahas na itinulak sa kama. Nanginginig ang ginang na maharap sa binata. Ano to Lex? Anong kasalanan ko? Nangangatalang boses na tanong ng babae. Hindi naman sumagot ang binata at matalim lamang na nakatingin sa babae. Pumasok ang dalawang kasamahan sa kwarto ni Alex, kaya sabay napalingon sa pintuan ang ginang at binata. Ito na ba, bossing? Nakangising tanong ng payat na kasama ni Alex. Kayo na ang bahala dyan. Galit na sagot ng binata. Sabay lumabas ng kwarto. Mabilis namang dinaluhong ng dalawang lalaki si Doris at hayok na pinagpupunit ang kasuotan ng ginang. Gustong sumigaw ni Doris pero mabilis na naagapan ng dalawang hayok ang bibig nito at agad na binusalan upang hindi makasigaw. Impit ang sigaw ni Doris kahit na may nakabusal sa kanyang bibig. Naliligo na ito sa pawis at luha habang ginagawan ng kahalayan ng dalawa. Nasa sala naman ang binata at umiinom ng beer habang niluluray ng mga kasamahan ng mga tauhan ang karelasyon. Grabe ang babaeng to. Grabe. Sarap na sabi ng nonong ang payat na kasama ni Alex. Dinig na dinig ni Alex ang ginagawa ng dalawang tauhan kay Doris. Napapailim na lamang siya habang naririnig niya ang mga ingay ng ginagawa ng tatlo. Lalo na ang mga daing at pilit na sigaw ng nakabusal na ginang. Halatang nasasaktan sa panghahalay sa kanya. Sa Cebu, kumusta na kayo ni Melissa? Tanong ni Lubian kay Mike habang tinitingnan ang mga nagtatrabaho sa site. Eto, medyo okay na. Sana tuloy-tuloy na. Nakangiting sagot ng inhinyero sa kaibigan. Para namang madurog ang puso ni Lubian sa nabalitaan. Although alam naman niya ang katotohanan na mas pinili pa rin niya na sumaya ang lalaki kaysa madurog ang puso niya. Mas pipiliin na lamang niya ang masaktan kaysa makitang masaktan ang lalaking lihim na iniibig. Lupay-pay na ng tantanan ng dalawang lalaki si Doris. Naliligaw ito sa mga likido na galing sa dalawa. Lahat ng mga lungga na pwedeng pasukin ay pinagtripan ng mga buhong salaman. I-dispatchan nyo na yan, ani ni Alex. Pwede bang
wag muna busing. Protesta ni Domeng. Ang maskulado na tauhan ni Alex. Napakakunot naman ng noo. Si Alex sa narinig. Sa huli ay pinagbigyan ni Alex ang hiling ng kanyang mga kasama. Naintindihan niya na ngayon lamang nakatikim ng maganda at sexy ang dalawa. Kayo ganun na lamang kasabi kay Doris. Gusto pa kasing magpakasasa ng dalawa sa alindog ng babae. Bago nila ito iligpit, siguraduhin yung maayos ang pagkakatali at pagkakabusal ng bibig para hindi makasigaw. Bili ni Alex, saka ipinagpatuloy ang pag-inom ng beer. Sa loob ng ilang araw ay paulit-ulit na ginalaw ni Nonong at Domeng si Doris at paminsan-minsan ay si Alex din. Pinapagamit din nila ito ng bawal na gamot. Pagsabog na ang ginang ay wala na silang kahirap-hirap na ipagawa sa ginang ang kanilang ibig na gawin. Palagi pa rin nagtatawagan si Alex at Melissa, pero hanggang doon na lang muna ang kanilang ugnayan dahil kahit nung anong pilit ni Alex sa misis ni Mike ay natatakot pa rin ang ginang na makipagkita kay Alex. Hinayaan na lamang muna ni Alex si Melissa. Total, nandiyan naman sa kanyang bahay si Doris na pwede niyang salpukin anytime. Nakontento na muna sila ni Melissa sa pag-uusap sa telepono na kadalasan ay nauwi sa mainit na usapan. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.